Ito na ang pinakahihintay niyong award show ngayong taon, ang Hall of Fakers 2025. Parangalan natin ang pinakasikat na mga target ng fake news this year. Ako si Rubilin, ang paborito niyong fake teacher. Ang una nating award ay ang Social Service Champion. Ibinibigay ito sa government agency that went above and beyond at dinaig pa ang mismong DSWD sa pamimigay ng Peking Cash Assistance. The award goes to the Department of Education. Thank you. Kung dadagdagan lang ang confidential funds namin. Pinag-aagawan talaga ang award na to batay sa fake news na nagsasabing pinalit-palitan na ang mga taong nakaupo rito. The Iron Throne Award goes to the Senate Presidency. Ako yun. Noon. Ako na ngayon. Ang sabi ng mga troll, ako raw. Hindi, ako raw dapat. Ang susunod na award ay para sa isang government agency na may pinakamaraming impostors. Kinagamit lagi ang pangalan nila para ibudol ang mga tao. And the Scammer Magnet Award goes to the DSWD. Salamat at sorry na ang daming peking version ng page namin. Now let's move on to the major awards. Ibinibigay ang Defying Gravity Award sa taong hindi mo talaga mabibring down kahit impeachment, audit o investigation man yan. Ayon sa fake news, hindi siya pwedeng tanggalin sa pwesto niya. And this award goes to Sara Duterte! And now, this is the moment you have all been waiting for. Here are the nominees for the Faker of the Year. President Bongbong Marcos is nominated for his outstanding commitment to being the subject of fake news alongside his presidential duties. He has also received the Unwanted Award para sa napakaraming false claims na nag-resign at pinapag-resign siya through rallies. The Golden Child Award para sa peke niyang stash ng ginto at dahil sa away nila ni Sister Aimee. And the Keratin Award para sa lahat ng hair follicle test na ipinagawa niya raw ayon sa fake news. Nominado rin si former President Rodrigo Duterte para sa kanyang dedikasyon na lumitaw sa sandamakmak na fake news all while working from The Hague. He is also awarded the Jailbreaker Award dahil ayon sa fake news, paulit-ulit na siyang nakalabas sa ICC Detention Center kahit hindi ito totoo. The Undying Spirit Award dahil dinaig pa niya ang pusa sa dami ng buhay at kahit si Jesucristo sa dami ng beses ng pagkamatay at muling pagkabuhay galing sa fake post. Ano ba talaga? Balikbayan of the Year para sa daming beses na pinauwi ayon sa fake news. At Most Memorialized for Nothing Award dahil sa AI-generated statues na itinayo raw para sa kanya. And the Faker of the Year is Rodrigo Roa Duterte! Huwag mong subukan ang ginawa ko, masisira ang buhay mo. Congratulations sa ating mga awardee para sa pagiging subject of fake news na kumalat this 2025. Huwag kalimutang hindi totoo yung claims na nabanggit tungkol sa kanila. Abangan sa 2026 kung sino na naman ang itatarget ng fake news peddlers at samahan nyo ang Rappler sa pag-debunk ng kanilang false claims.